Hello guys, for today's video guys, makikita nyo, napasokan na naman ng mga college. Kaya ito, marami na namang paninda sa palipaligid. At isa na ako sa mga nagtitinda dito ngayon sa college. Nung nakaraan kasing mga linggo, halos walang katao-tao dito sa college dahil bakasyon nila. Yan po si Ate Pearly, tagaluto po namin ng Japanese cake. Yan, kung mapapansin nyo. Kunti lang muna ang nilagay namin na juice para at least hindi masyado matunawan ng yelo. Now, wala pa masyadong bumibili pero ayan guys. Maya maya marami nang bumibili sa amin. Ito na, ayan. Ayan yung mga regular na suki namin. Ayan. At madalas na binibili nila guys yung creamy mango na patok sa mga estudyante. Okay? Dahil guys, sobrang mura lang siya. Halaga 5 piso lang guys, makakabili ka na ng juice. Ang tinda pala namin ay may 5, may 10 at saka may 15. So ayan guys. Ayan, habang nagluluto sa Ate Pearly, nagbibideo muna ako kasi nga wala pa naman masyadong customer. Dito lang kami nagtitinda guys sa Oleo de Montalban. Halos katabi lang namin yung kalsada. Ayan guys. Ayan ako. O diba? Ang gwapo ko. Charot! At dito muna tayo. Bago nga pala yan, nilinis ko muna lahat ng palamigan. Guys, maganda kasi sobrang linis talaga dapat ng yung nilalagyan ng palamig. Yan. Sinabok ko mabuti yan. Yan. Chinek ko mabuti kung may mga talagang tinanggal ko talaga lahat ng mga dumi-dumi dyan. Yan guys. Yan, lumipat pa ako ng upuan para makita nyo kung paano ako maglinis ng acrylic juicer. Dapat kasi guys, kailangan malinis ang pinaglalagyan ng juice mo para talagang babalik-balikin ka ng mga customer. At dapat guys, banlaw na banlaw mo yan. Kailangan hindi siya mangamoy sabon para hindi siya makontaminate. At huwag kayong mag-alala guys, mineral lang ginagamit naming tubig para at least babalik-balikan ka ng customer. Mas masarap kasi talaga pag mineral lang ginagamit mong tubig. Okay? Pagkatapos kong hugasan yan, syempre kailangan patuyuin, matanggal lahat ng mga tubig. Kailangan pag naglilinis ka ng acrylic juicer, loob at labas, walang dumi at walang natitirang mga kung ano-anong anik dyan sa acrylic juicer. Yan, pinapass forward ko na kasi masyado akong matagal maghugas ng juicer kasi nga hindi pwedeng kailangan linis lang, kailangan sobrang linis talaga. Kasi nga mag-i-start na ang pasukan. Magtapos ko maglinis niyan guys, syempre titimplahan ko na yan ng pinakamasarap na creamy mango juice. Yan, ang dami ko palang nilinis niyan guys. Marami kasi akong flavor na nilalagay. Merong creamy mango, merong buko juice, yan, milky buko, milky choco, lemon cucumber, apple iced tea. Yan. Ano pa ba? Nagko-coffee jelly din ako. Masarap kasi yun. Gustong gusto ng mga estudyante para hindi sila masyadong antukin. And then, nag-ano din po ako salad juice. Yun, talagang pag natikma mo yun, talagang babalik-balikan mo. Pero ang pinakamasarap at pinakamabenta sa amin is creamy mango. Maraming timpla ang nagagawa namin. Nakakailang timpla kami sa creamy mango. Siguro maabot kami ng 12 timpla. Plus pa yung unang timpla na 5. Kani nakaka 20 plus kami na timpla na creamy mango. Talagang ayun ang binabalik-balikan ng mga estudyante, mga customer namin. Kaya ayan, talagang nililinis ko talaga yan. Mula ulo, mukhang paa. Charot! Yan, mula taas. Nililinis ko mabuti yan. Talagang sinasabong ko mabuti yan para at least walang matirang mga dumi-dumi. Mas maganda kasi mas malinis at talagang babalik-balikan ka ng customer. Hindi lang sa masarap ang yung juice, kundi napakalinis talaga. Talagang hindi dapat baliwalain ang kalinisan dahil sobra talaga ang nagagawa nito sa ating buhay. Okay, so yun,
fast forward tayo guys. Ayun, pagtapos niyan guys, i-ready ko na lahat mga gagawin dyan. Okay, so yun na guys. Hanggang dito na lang siguro. Pero papanood ko na lang sa inyo yung mga ginagawa kong paglilinis. Yan. Maraming salamat. Thank you sa panonood ninyo. At kung gusto nyo matuto pala kung paano gumawa ng masarap na juice, i-PM nyo lang ako. Okay? Mag-comment lang kayo dyan sa baba at ako nang bahala sa inyo magturo. Pero yung sikreto siguro hindi ko ituturo. Pero ituturo ko yung iba, pero hindi halos lahat. Kaya PM lang kayo. Tanong lang kayo kung anong sikreto na ginagawa ko para at least napapanatili ang sarap ng palamig. At next na video ko guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano ako nagbibigay sa mga customer para at least bumabalik agad sila. Para talagang babalik-balikan ko ng mga customer. Kailangan may sikreto kasi doon guys. Kailangan inaaliw mo rin ang mga customer mo para talagang pabalik-balikan kanila. So ayan guys, talagang wala na akong masabi. Hanggang dito na lang siguro. Okay, maraming salamat sa mga nanonood. Sana huwag niyo kakalimutan mag-follow sa Facebook account ko, Benro TV, at dito sa YouTube account ko na Benro TV. Maraming salamat sa inyo guys. Sana magkasama-sama pa tayo hanggang sa yun. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Hello guys, for today's video guys, makikita nyo, napasokan na naman ng mga college. Kaya ito, marami na namang paninda sa palipaligid. At isa na ako sa mga nagtitinda dito ngayon sa college. Nung nakaraan kasing mga linggo, halos walang katao-tao dito sa college dahil bakasyon nila. Yan po si Ate Pearly, tagaluto po namin ng Japanese cake. Yan, kung mapapansin nyo, konti lang muna ang nilagay namin na juice para at least hindi masyado matunawan ng yelo. Now, wala pa masyadong bumibili pero ayan guys, maya marami nang bumibili sa amin. Ito na, ayan. Yan yung mga regular na suki namin. Yan. At madalas na binibili nila guys yung creamy mango na patok sa mga estudyante. Okay? Dahil guys, sobrang mura lang siya. Halaga 5 piso lang guys, makakabili ka na ng juice. Ang tinda pala namin ay may 5, may 10 at saka may 15. So ayan guys. Ayan, habang nagluluto sa Ate Pearly, nagbibideo muna ako kasi nga wala pa naman masyadong customer. Dito lang kami nagtitinda guys sa Oleo de Montalban. Halos katabi lang namin yung kalsada. Ayan guys. Ayan ako. O diba? Ang gwapo ko. Charot!